China, tinarget ang F-35 fighter jets ng US. Handa na bang makidigma sa Amerika? Pero bago yan huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Bagong satellite images ang nagbunyag ng mga larawan ng China na binobomba ang mga modelo ng American fighter jets bilang bahagi ng isang rehearsal ng pag-ataking militar. Ang satellite images na kuha sa isang remote na disyerto sa hilagang kanlurang bahagi ng China ay nagpapakita ng malalaking bakas ng sunog sa tabi ng mga modelo na mukhang F-35 at F-22s. Ito ang ilan sa mga pinaka-advanced na jets na ginagamit ng US Army sa ngayon. Ang tanong, naghahanda na ba ang China na pabagsakin ng mga ito? Mukhang ganon na nga. Nagtayo ang Chinese military ng mga modelong ito ng American fighter jets na tila ginagamit bilang target practice. At hindi lang yon, ipinapakita rin ng mga larawan ng isang mahabang runway na may ilang bakas ng sunog sa dulo. Hindi malinaw kung anong mga armas ang ginamit para mag-iwan ng ganitong bakas. Pero ayon sa British newspaper na The Times, mukhang mga precision missiles ang ginamit. Mahalaga rin ang lokasyon. Ang mga drills ay naganap sa Taklamakan Desert na matatagpuan sa Xinjiang Province. Ang probinsyang ito na alam na natin ngayon ay tahanan nga ng mga pagtetesting militar ng China. Mga 3 taon nang nakaraan, nabunyag na nagtayo ang China ng mga modelo ng isang American Ford-class aircraft carrier para sa katulad ng mga layunin. Para saan ba ang lahat ng ito? Naghahanda na ba ang China para sa digmaan? Mula nang maupo si Pangulong Xi Jinping noong 2012, ang People's Liberation Army o PLA ay kilala bilang pinakamalaking hukbo sa buong mundo. Ngunit mula nang mamuno si Xi Jinping, hindi lang ito nanatiling pinakamalaki kundi naging mas moderno pa. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang hukbong pandagat ng China. Sa ngayon, ang kanilang Navy ay nalampasan ng Estados Unidos pagdating sa bilang ng mga barkong pandigma. At inaasahang magiging 50% na mas malaki pa ito pagsapit ng 2035. Bagamat ang Estados Unidos pa rin ang may pinakamalaking fleets na may 11 aircraft carrier groups at may kakayahang abutin ng iba't ibang bahagi ng mundo na hindi pa kaya ng China, nagsisimula na ring makahabol ang China. Bukod pa rito ay plano rin ng China na magsagawa ng ikatlong sea trial ngayong linggo para sa kanilang kauna-unahang domestically built aircraft carrier, ang Fujian. Pagdating naman sa Air Force, inaasahang nahuhuli pa rin ang China sa Amerika. Hindi lang sa bilang ng mga eroplano kundi pati na rin sa advanced avionic equipment. Ngayon, balikan natin ang mga satellite images. Ang pangunahing layunin ng bagong drills na ito ay upang subukan ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng missiles. Isang larangang sinasabing napabayaan ng China sa mga nakarang taon. Bakit nga ba? Ito ay dahil ang bahagi ng militar ng China na responsable sa teknolohiya ng missiles na kilala bilang Rocket Force ay nasa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon. Ngunit kamakailan lamang, si Xi Jinping ay nagsagawa ng crackdown sa korupsyon sa loob ng PLA sa pamamagitan ng mga investigasyon at purge. Kahit hindi na dapat ikagulat kung nagsimula ng subukan muli ng China ang kanilang mga missiles, lalo na't ito ay nangyari sa panahon kung kailan handa ng China na sakupin ng Taiwan. Maraming beses nang ipinahayag ng Beijing ang kanilang intensyon na muling pag-isahin ang Taiwan at ang mainland. At sa kanilang plano, hindi nila inaalis ang posibilidad ng paggamit ng pwersa upang makuha ang Taiwan. Sa katunayan, noong Martes, isang Chinese military drone ang nakita na nagmamasid malapit sa isang paliparan sa isang liblib na isla ng Taiwan. Ang drone ay namataan mga 5 nautical miles mula sa Nangan Airport sa Matsu. Tumagal ito doon ng humigit kumulang 20 minuto. Ayon sa militar ng Taipei at lokal na media, nagdulot ito ng pagkaantala ng mga flights sa Taiwan. Ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa Taiwan ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng US at China. Siyempre, sino ba ang makakalimot sa pagbisita ni dating US House Representative Nancy Pelosi sa Taiwan noong 2022 na nag-trigger sa matinding reaksyon mula sa China? Bumisita si Pelosi sa Taiwan sa kabila ng mga babala ng China na huwag ituloy ang biyahe. Naglunsad ang China ng war games malapit sa isla upang ipakita ang kanilang protesta at galit. Itinutok ang mga missiles ng China sa Taipei, nagpalipad ng mga drones sa ilang mga isla ng Taiwan at naglayag ang mga warships sa median line ng Taiwan Strait at pinaligiran ng isla sa tinawag na militar ng Taiwan na isang practice blockage.
Nagkaroon ng target practice sa mga pekeng American jets na nagkukumpirma sa sinasabi ng mga analyst na mahabang panahon na nilang ginagawa. Tiyak na naghahanda ang China para sa digmaan. Ayon sa kanila, ang paggamit ng Mac Air Base ay tugma sa analysis ng pangunahing focus ng militar ng China ay kung paano pipigilan ng US anumang labanan ukol sa Taiwan. Sa isang pag-aaral ng isang Amerikanong think tank na tinawag na Center for Strategic and International Studies, ayon sa kanilang ulat, ang China ay tumutulong sa Cuba na magtayo ng mga bagong interception stations. Bakit nga ba ginagawa ito ng China? Ayon sa mga eksperto, ang mga interception stations na ito ay ginagamit upang manmanan ng mga base militar ng Estados Unidos, kabilang na ang Guantanamo Bay. Ang Guantanamo Bay ay isa sa mga pinakakilalang base militar ng US na matatagpuan sa Cuba mismo. Hindi lang ito ang layunin ng China. Ang isla ng Cuba ay malapit sa estado ng Florida na tahanan ng ilang mahalagang pasilidad militar ng Estados Unidos. Kasama na dito ang mga pangunahing pasilidad ng pag-launch ng mga space mission sa Cape Canaveral at ang Kennedy Space Center. Ang mga interception stations na ito ay nagbibigay ng strategic advantage sa China. Sa pamamagitan ng pag-monitor sa mga galaw ng militar ng Estados Unidos, nagkakaroon sila ng mas malalim na kaalaman at mas mabuting kakayahan upang paghanda ng anumang potensyal na alitan. Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, hindi biro ang mga ganitong hakbang. Ang pagkakaroon ng interception stations na malapit sa teritoryo ng Estados Unidos ay isang malinaw na indikasyon ng China ay naglalayong palakasin ang kanilang kapabilidad sa larangan ng intelligence at military strategy. Mula sa ating nalaman, makikita natin na ang China ay nagpaplano ng maaga at paghahanda para sa anumang posibleng hidwaan sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng akses sa mga impormasyon mula sa mga US military bases ay maaaring maging isang malaking bentahe para sa China. Kaya't masasabi nating hindi ito isang simpleng usapin lamang. Ang mga hakbang na ito ng China ay hindi lamang pagpapakita ng kanilang kapangyarihan, kundi pati na rin ang kanilang determinasyon na manatiling isang pangunahing manlalaro sa pandigdigang eksena. Mga kaibigan, ano ang inyong opinyon tungkol sa ating paksa sa ngayon? Sa tingin nyo ba ay tama lang na maghanda ang China para sa anumang posibleng alitan? O ito ba ay isang hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap? I-comment lamang po sa ibaba ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa susunod pa nating mga video.